ano si ito pong si Casper may post kasi si Casper. Nakita natin sa kanyang FB page. Pero dito tayo dumako sa post ni ano. Ayan, dito. Ito. Dito tayo pumunta sa post na ito kasi ayan, ito. Ito po yung post nitong si Casper. Ayan. Eto, alam nyo naman, etong si Casper at si Kuya The Kings. Nagkita na to tinanggap ni Kuya The King sa bahay niya etong si Casper. Nung mga kasagsagan po ng walang kakampi si Casper, yung naghahanap ng masisilungan si Casper, pumunta to kay Kuya The Kings at humingi ng patawad, nagsorry, nakipag-usap ng maayos kasama yung dati niyang trabahador. Ah, dati pala niyang employer, hindi pala, siya pala yung trabahador. Dati niyang employer. Ngayon, ito pong si Casper, nag-post. Sabi niya dito, Daking idol, mas masarap pang magtrabaho kaysa makisawsaw sa problema ng iba. Saka hindi na panahon ng hapon ngayon na may payong sa ulo para magturo. Isa pa, hindi ko naman alam bahay o address ng tao ngayon. Tao na yon. May kanya-kanya na tayong pamumuhay siguro. Mas gagalingan ko pa magtrabaho para mabigyan ko ng pangangailangan ang pamilya ko. Napakaganda. Ang ganda ng post na ito. 'Di ba? Kung hindi si Casper ang nag-post. Kung maniniwala kasi kung hindi si Casper ang nag-post nito, okay, ang ganda pakinggan kasi kita nyo nga magtatrabaho, gagalingan ang pagtatrabaho para mabigyan ng pangangailangan ng pamilya ko. Ang ganda, 'di ba? Ngayon si Casper, syempre alam natin, trying to na ngayon na struggling siya na makaahon at siya po ay nagsusumikap talaga. Ako naman, nakikita ko naman yun. Nagsusumikap talaga siya para po makaahon sa hirap ng buhay na kinasasadlakan niya ngayon. Na sabi nga niya, isa sa mga dahilan ng kanyang pagkakasadlak dito sa kahirapan na ito ay yung hindi siya pinasahod ni Kulaong ng tama. Hindi siya pinasahod ng nasa oras. 'Di ba? Wala siyang natanggap na sahod yun sa kung mga ilang araw na siya nagtrabaho, hindi siya pinasahod ni Kulaong. Kaya nagkanda leche-leche siya, nagkanda leche-leche ang buhay niya, nabaon siguro siya sa utang, kung kani-kanino napuntang mga tao para lamang makalapit ng tulong. Ngayon, dito kasi sa issue na ito, alam niyo po, maraming nakakaalam nito. Marami pong nakakaalam nito na ang atin pong si Kuya The Kings ang nasa tama dito sa labanan ng mga anti-kulaong. Sino ba yung mga anti-kulaong na yan? Sila Boyong the Explorer, yung mga uh, tropa ni Boyong the Explorer, di ba? Etong sila Marinduque, ano ba yun? Basta Marinduque Online, yung bumanat dito kay Kuya The Kings na mukhang tukmol. Alam natin na si Kuya The Kings ang nasa tama dito. Ngayon, ito pong post na ito ni Casper. Alam natin na may involvement to doon sa issue ng labanan nitong si Labungo, ayan, merong mga meron pong mga post. Ito. Ito, yung Miko Parks page. Ayan, yan yung mga nakakalaban ni
nitong si Bungo, yung Miko Parks page na yan. Kaya nga po kaya nga po medyo medyo nung nakita ko parang sabi ko dapat ko siguro itong i-topic kasi nga si Kuya The Kings po kaibigan ko yan eh. Kahit na po anong issue sa politika, hindi po kami naaapektuhan ng issue sa politika. Kami po magtropa talaga. Kaya lang, ito, saan ba to? Ito, naglo-loading lang itong post ni Bungo eh. Ay, ang tagal naman mag-loading nito. Parang nawala signal ko ah. Nandiyan pa ba ako? Ayan, ito. Ang kulit mo din, galing na nga kami doon, di ba? Paulit-ulit ka. Huli ka na sa balita. Hindi nga po pumunta doon yan. Hindi po pumunta doon yan. At ito nga pong si Kuya The Kings, hayag na hayag ang bahay niyan kung saan nakatira yan. Hindi po yan nagtatago. Hindi po yan na nagtatago sa pundyan ng mga supporter niya. Wala po. Wala pong pinagtataguan si Kuya The Kings. Ngayon, dito sa labanan na ito kasing Miko Parks page na ito, pumasok lang to sa sa picture. Pumasok lang to dun sa issue ng mga panahon na wala nang Kulaong. Tapos pinagtatanggol niya si Kulaong nung una, tapos etong si Alex Skywalker, 'di ba? Actually, ito nga yung pinakita ni Alex Skywalker na binigyan niya ng pera ba? Tapos pinag-take out ng pagkain. Parang ganun parang ganun yung natatandaan ko dito eh. Tapos bumanat na ng bumanat to kay Kuya The Kings. Ngayon, etong si Casper, dapat ang pinagsasabihan mo, Casper, hindi si Kuya The Kings. Diba? Hindi si Kuya The Kings. Bakit? Unang-una, hindi si Kuya The Kings ang nakikisawsaw. Hindi nakikisawsaw sa problema ng iba si Kuya The Kings. Pagkus, ito nga si Miko Parks page ang nakikisawsaw. Diba? Kitang-kita naman natin yun eh. Na siya talaga nakikisawsaw sa issue dito, nakisali. Siya ang bigla na lang pumasok. Siya ang bigla na lang nag-vlog laban kay Kuya The Kings. Diba? Meron naman talagang katarantaduhan din ginawa tong si Alex Skywalker. Patungkol sa ating mga kapatid na Muslim. Diba? Meron siyang ginawang katarantaduhan. Kaya, di ba, bilang isang responsable na mamamayan, si Kuya The Kings, meron siyang pwedeng gawing aksyon, di ba? Inaksyonan niya to. Di ba? Hindi, sabi dito ni hindi na panahon ng hapon ngayon na may bayong sa ulo para magturo. Si Alex Skywalker ang merong ginagawang katarantaduhan dyan eh. Kung ituro man ni Kuya The Kings yung may mali na nakita si Kuya The Kings laban dito sa kay Alex o sa kahit sino pa man dyan. Sumasagot lang si Kuya The Kings. Sumasagot lang. At ang alam naman nating lahat na ang unang-unang bumabanat diyan ay si Kulaong. Nananahimik nga noon si Kuya The Kings eh. Kaya lang, hindi tumigil si Kulaong. Sinisigundahan pa ni Alex Skywalker. Dumating pa tong Miko Parks page na yan.
Pati yung Marinduque online. Sumasagot lang si Kuya The Kings eh. Ayan o. Big Mama, ayun, tinablan ni Casper si The Kings. Di talaga magtuturo yan kasi kung saan may pakinabang si Casper, dun siya. Class Royale, hello po. Kuya Emmanuel Aguilar, kababayan ko to from Santa Maria. Si Ate Ira, nandiyan si Ate Ira, hello po. Ate Ayumi, hello, hello. Big Mama, mga alagad ng DDS yan. Dagan Dingding Syndicate yan, Mac, si Tekla Parks. Okay, Ate Ayumi, hello po. Santiago de la Cruz, ayan, hello po sa inyo. Boss B. Sino si Boss B? Parang bagong pangalan to ah. Hello po sa inyo ha, mga tropa pips natin nagdadatingan. Class Royale, shout out. Ate Katrina Labo, happy 4th of July. Happy birthday America daw. Ano ba handaan nyo? Parang piyesta ngayon dyan sa inyo ah. Okay, Kuya Tommy Fisher, ano ba handaan nyo? Kaya dito, kasi to si Casper, dapat kung talagang siya hindi bias, hindi na siya magpo-post ng ganito. 'Di ba? Kung hingan man siya ni Kuya The Kings ng impormasyon patungkol sa kung sino man ang gusto niyang hanapin. 'Di ba? Kanya na lang sana 'yun, hindi niya na ipo-post. Kaya lang nag-post pa eh. Ito yun, no? Mula kaninang umaga, wala ni kahit amoy mong nagpakita. Higit sa lahat, magapon ako naka-live. Dahil sa aming medical mission, huwag kang gagawa ng kwento at booking na kapsuputan nyo. Wala nga, hindi nga nagpakita kay Kuya The Kings, hindi sila pumunta doon. Naka-live si Kuya The Kings, oh. Nga ang tagal niya naka-live. Di dapat nakita na nitong nakita ni Kuya The Kings yan, lalo pa ang daming tao doon. Saka takot lang po niyan. Takot lang po niya na magpunta doon kila Kuya The Kings. Ito yung video ni Kuya The Kings. Magandang tanghali sa inyo lahat. Ano ba ito? Alam naman natin lahat na ang kaaway ko talaga dito si Norman Mangusin. Pero may mga ilang tao kasi na gustong magpakilala siguro, gusto sumingit. Katulad na sinabi ko, si Norman Mangusin talagang kaaway ko yan. May mga tao kasi na may mga post ako na talagang medyo naghahamon. So, i-call out ko sila ngayon. At kahit anong post ko kasi andito ito kung kilala nyo ito, si Miko Park page na to. Si Miko Park page na to, may mga comment lagi sa akin ng paghamon. So, call out ko lang naman siya. At ako kasi pagka hinamon mo, hinamon mo na ako. Siyempre, isasagot ko, walang iba kundi oo lang. Lalo na pagka connected ka kay Norman Mangusin. Pero may sinasabi siya dito na kasama ko si Master Boyong Explorer. Saan ba? Sabihin mo lang kahit sa harap ng bahay mo mismo, pupuntahan kita. Yan ang sinasabi ko. So, kinocall out ko dito si Boyong the Explorer. Kung totoo ba ito sinasabi ng bata mo, nakasama ka raw nitong si Miko Park page na to. Paki-inform lang ako ha, para hindi ako umalis. Pero kung gusto niyo ng surprise, anytime, andito lang ako sa bahay. Sinabi ko na, 517 Sitio Centro, Barangay Paay Isa, Chaong, Quezon. Tanga na lang ang hindi makakapunta sa address na yan. May post ako, andyan yung address ko, andyan yung bahay ko, andyan yung itsura ng bahay ko. Pinakita ko na lahat sa inyo, baka maligaw kayo, mga tanga pa naman din kayo. Lahat na taga, magsama-sama na kayo. Sabi ko naman sa inyo, ang kaaway ko dito si Norman Mangusin. Pero kung gusto talaga makisawsaw, di sige. At isa pa, pinaka-importante sa lahat. Casper, ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo after na nangyari sa atin. Ipakilala mo ako sa taong ito,
pahingi ako ng address niyan. Yun lang pabor na yon. Simula nung huling nag-usap tayo, wala ako hiningin pabor sa'yo. Yun lang ang gusto ko. Kasi alam ko naman kilala mo yan. Kasi nakadikit ka kay Boyong. Ngayon, Casper ha, naulit ko. Ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo. Ibigay mo sa akin ang address ng tao na yan dahil alam kong kilala mo. So, see you guys. Abang-abang na lang tayo. Pasensya na kayo. Bigla ako nakapag gawa ng video na ganito. Gusto ko lang malinaw sa'yo na Miko Park Page. At papansinin na kita ngayon sa unang pagkakataon. At ito na rin yung huli. Napapansinin kita kasi hinamon mo ko, patulan na kita. Kung hindi mo naman ako patulan, hindi na kita papansinin. Kasi baka masyado ka ng pumogi. Bakla ka pa naman. Ha? So yun lang guys. At magandang araw sa inyo lahat. Magandang tanghali. Ayan. Diba? Konting pabor lang naman yun eh. Di kung wala kang kung wala kang alam, Casper, dito sa hinihingi ni Kuya Dakings, napakadali lang. Sabihan mo lang ng wala o hindi ko alam. Sabihin mo lang na gano'n. Tapos, wag ka na mag-post. Kaya lang pasikat ka din kay Boyong eh. Pasip-sip ka din kay dito kay Alex Skywalker. Na ginawa kang gasoline boy. Alam niyo, ako dati nagtrabaho ko gasoline boy. Totoo yan. Sa Shell. Meron kasi kaming kamag-anak na may gasolinahan, nagtrabaho ko. Shell, Petron, Caltex, hindi ako nakapag-gasoline boy dyan eh. Nagagasoline boy ako dati kapag wala akong mapasukan na trabaho. Ang manager hindi nagkakarga. Eto si Casper, nakikita ko, binibidyo, nagkakarga eh. Naglalagay ng gasolina sa sasakyan. Manager namin hindi hahawak ng yan, ng nozzle. Swerte mo kung mapagkarga mo ng gasolina, manager namin noon. Etong si Casper, alam naman natin gasoline boy lang yan. Hindi naman syempre gagawing manager yan. Ang ginagawang manager dyan, tapos ng at least 2 years course man lang o 4 years course, business management. Hindi ko minamaliit si Casper, pero napakarami pong trabaho ng manager ng isang gasoline station. Kahit na maliit lang na gasolinahan yung hinahawakan ni Casper Kuno, alam natin kung gaano po kahirap maging manager. Kaya yan, siguro para na lang maiangat nila yung kalagayan ni Casper. Syempre, love your own. Tauhan na ni Alex Skywalker yan. Kaya ganun na pinapalabas na manager. Diba? Maniniwala lang tayo, manager yan siguro kapag may payslip tapos nilagay yung pangalan ni merong tawag doon yung company na nakalagay manager si Casper. Kung ano bang parte siya ng manager siya ng di ba? Accounts manager, station manager, petrol station manager. Kung ano man yung pagiging managerial work niya, 'di ba? Dapat makikita natin. Pero saka sahod manager ba 'yan? Sahod manager ba 'yan? Alam natin Marinduque, Diyos ko day. Hindi po 'yan. Hindi po 'yan kasama sa aumento ng 80 plus 85. Nitong nakaraang linggo meron pong aumento na nakuha, dagdag sahod ang mga taga Metro Manila. Ang Marinduque, provincial rate 'yan. Magkano sahod niyan, 'di ba? Baka wala pang 500, hindi po manager 'yan. Hindi po matatawag na manager 'yan. Saka tingin ko rin hindi naman siguro bobo si Alex Skywalker na ipagkakatiwala niya sa isang hindi ko minamalit si Casper pero ako hinihimay-himay ko lang yung issue dito Hindi niya ipagkakatiwala ang kanyang istasyon sa isang wala namang qualification para maging
manager. Baka manager ng karinderya, pwede pa kasi marunong si Casper magluto, marunong sa mga restaurant na sistema, meron siyang experience dun sa sa resto bar ni Consel Igme. 'Di ba? Kaya nako wag niyo na lang itaas ang bandera ni Casper kasi hindi naman pang yan, hindi naman pang manager talaga. Ngayon, etong Miko Parks page, kung gusto talaga, ito nabanggit ko na to nung unang labas nito gusto talaga nitong humabol sa kasikatan ni Kulaong. Kaya lang, yung kung mismo ang si Kulaong hindi na lumilitaw, si Casper nga di ba? Hindi na lumaki channel, hindi na sumikat ang pangalan sa Facebook man o YouTube. Wala na yung kamandag ni Kulaong. Tapos na ang mga maliligayang araw sa SOCMED ni Kulaong at ng mga tagapagtanggol nito. Hindi na masusundan pa ulit ang another Mac Pablo na lumaki ang channel dahil sa pagtatanggol noon kay Kulaong. Nagginalingan ko talaga. Alam nyo, kapag napapanood ko yung Miko Parks page, yung Marinduque online ba yan, malayong-malayo sa kahit man lang kay kahit man lang dun kay pangalan nun, yung nambudol dun kay Tulpo, yung nakalimutan ko pangalan, yung Tibo, taga Mindanao yun Kahit dun lang, hindi sila uubra dun kuwari, tatapat ko to kay Tol Jojo de Guzman, kay Jake Magnus, walang dating. Hindi po talaga makakaporma, hindi sila makakapantay sa galing ng 14 vloggers. Kahit lang doon kila pangalan nun, kahit kila Lemor noon nung nagtatanggol kay Kulaong, hindi kakayanin. Wala na pong wala na, tapos na si Kulaong Diba? Kung si Kulaong sana lumalabas pa rin sa SOCMED ngayon, baka kahit papaano, ma-shoutout sila, nahinto na Kumbaga siguro huling huling salbo na lang na nakilala yung nagtanggol noon kay Kulaong. Siguro kay kay Ate Marbs na lang. Hanggang doon na lang. Pagkatapos nung wala na. Hindi na po sisikat pa yung mga magtatanggol kay Kulaong o kay Alex Skywalker. Wala na. Kasi pinambabanat nitong itong Miko na to, nakita ko rin kinu-question si Kuya Dakings yung tungkol sa bigas. May nabanggit yan tungkol sa bigas literal na bayaran ni Alex. Oo nga, ate, Big Mama, nakita ko. Kuya G, ayan, shoutout Kuya G. Hindi ako makapag-online dahil maraming ginagawa during summer. Yung garage namin, nililinis namin at ang bahay namin. Yun nga, provincial rate lang doon, Kuya Henry. Baka nga janitor lang doon. Rat Boyd, ayan, shoutout. Kuya Tommy, totoo yan. Kahit may edad na yan, hindi yan pwedeng totolonggesin nyo lang yan. Hindi sa kasi Kuya Dakings, kala nila maliit na tao yan. Matangkad pa sa akin yan. Ako 5'7". 5'7" po ako. Si Kuya Dakings, medyo malaki pa sa akin ng konti yan. Saka matipuno katawan yan. Hindi sayang ang tattoo niyan. Ang alam kong isa lang kinakatakutan ni Kuya Dakings. Ito, pasensya na Kuya Dakings. Baka makarating sa ito, binuko ko si Kuya Dakings. Isang tao lang po ang kinakatakutan niyan. Talagang tiklop. Nakita ko talaga. Personal kong nakita si Kuya Dakings natakot dito sa tao na to. Kay Maming. Sa asawa niya. Sabi ni Maming, "Huy, magluto ka na doon.
Sabing ganun. Kasi ano may pinamili na galing palengke yung yung mga tropa pips noon. Pumunta kami kila Kuya Daking. Sinabihan si Kuya Daking, "Huy, anong oras na? Magluto ka na doon. Yung pagkain nila." Ayun, si Kuya Dakings. Kilos. Pero inutos niya din. Kasi ni-entertain kami ni Kuya Dakings noon Nagkukwentuhan kami. Inutos niya din sa iba. Hindi ko lang matandaan kung sino pinagluto niya noon. Pero yun nga. Sa dinami-dami ng mga nakakalaban ni Kuya Dakings, walang kinatakutan yan. Pero takot lang talaga siya kay Maming. Ay, salamat Kuya G Tommy Fishing. Takusa pala, takot sa asawa. Oh, Kuya G, ako nga, kaya nga ako napakulaong time ngayon kasi namimiss ko rin ng ang ating kwentuhan dito tapos ano pala, ako po meron lang i-share din pala sa inyo. Meron po akong isang channel dati na hindi ko na po nagagamit. Ngayon, binubuhay-buhay ko to at ito'y ginagawa kong ngayon. Nagla-live ako ngayon dito. Ito po yung pangalan. Pag sinearch nyo po sa sa YouTube, ito po ang pangalan kasi hindi tayo pwedeng maglagay ng dito ng link. Ayan, yan lang po pangalan, makikita nyo lang po yan. Oy, The Modern Parents, Paris Francis, shout out Yan po yung pangalan ng isa kong channel na pinaglalayban ko po sa politika. Ayan. Yun nga, ate Modern Parents, ayan. Ngayon lang ulit tayo nakapagkulaong time. Saka weekend naman Saka nakita ko kasi itong issue na ito kay Casper saka kay Kuya The Kings. Kaya sabi ko, teka, ko nga to, i-live ko nga to. Basta ako punto ko lang, alam mo, Casper, kung meron ka sanang kahit konting kay Kuya The Kings, di ba? Sinagot mo na lang sana ng hindi ko alam, hindi yung meron pang pasaring ito The King Idol, mas masarap pang magtrabaho kaysa makisawsaw sa problema ng iba. Di ba? Dapat wala nang ganyan. Ayan. Nakita ko nga yan, yung post na yan, Ito na pala, kay Makagago, kay MG. Ito, Norman Mangusin na mataang nagwawala kaninang 1 a.m. sa Okada. Tuloy lang, Norms, naniniwala ako na ang Pasko mo ay sa kwadradong mabaho. Ayan. Ito po yun, post ni MG tungkol dyan kay Kulaong. July 1 pa to. Ewan natin kung totoo nga kasi wala namang video na na lumabas. Pero sigurado naman tayo na hindi naman gagawa ng kwento si MG diyan. 'Di ba? Wala lang sigurong nakapag-video, walang nakapag-picture kung talaga bang si Kulaong ay nagwala nung mga panahon na 'yon, July 1. Wala lang makakapagpatunay pa. Pero sigurado naman ako diyan na yan nangyaring totoo talaga yan na na nagwala talaga. Kasi alam nyo, sa totoo lang, sino ba naman ang hindi magwawala kung talo ka na sa sugal, ang dami mo pang kaso, wala kang pambayad sa abogado. Pero kahit na wala na siya sa SOCMED, binabaon pa rin siya araw-araw. At least siguro mga 1 pa, binabaon yan araw-araw. Sa katarantaduhan niya, di ba? Kaya magwawala talaga yan. Ate Ira, mas maganda sana kung nag-private message na lang sana si Casper kay Sir The Kings. Di gaya niya, nag-post pa, bida-bida din talaga, alipin ng salapi. Yun nga po. Yun nga yun, Ate Ira. Pwedeng band na o hindi na pinapasok ng Okada. Baka malaki na utang doon.
Kuya G, si Marbs, wala na po akong alam kay Marbs. Pag galing kay FG, matik yan, totoo, sabi ni Makoy. O, talo na sa sugal, wala pang pre-meal, oo nga. Tapos wala pang tutulugan. O, nakikitulog lang naman yan eh. Di ba? Unknown, shoutout sa'yo, unknown na. Yung pong mga hindi pa po nakasubscribe doon sa aking isa pang YouTube channel, sana po mapasyalan nyo po yan. Hanapin nyo lang po yung yung Mac Pablo Shorts, yung po pangalan. Ako po yun. Ako po ang doon, tao doon. Araw-araw po ako nagla-live doon. Dito, isa na lang. Doon, araw-araw, 2. Okay. So, eto, talo sa sugal, wala tulugan, wala din bembang, malas ni Pulaong. Ay, oo, wala nang pangkuha ng ano yan, ng Viva Max. Tama ba? Viva Babe? Ano ba yun? Viva Max Babes ba yun? Parang ganun? O Viva, ano ba yun? Ano ba? Viva Babes ba yun? Basta yung Viva. Eto, ano ko po. Ilalagay ko po yung pangalan. Eto, nakapin comment, ipipin comment ko po. Tapos go to, ano nyo na lang. Yan, nakapin message po. Ayan. Makikita nyo sa may taas, pin message. Ako po yan. Ako si Coco. Hello, Kuya Mako. At Pablo Natix Family na ulang ulit nakanood ng live. Kuya, wag ka mag-shoutout ng ibang name. At katabi ko si Jessica. Jessica? Parang nung nakaraan, Rachel ang pina-shoutout mo eh. Diba? Yung sabi mo pa nga, shoutout kay Rachel, bagong gupit. Nagpa-blondie, bagong gupit. Tapos ngayon, Jessica, ikaw Kuya Coco, hindi ko malaman sa'yo kung pinapahamak mo ba talaga yung sarili mo dahil nandyan, katabi mo si katabi mo si Ma'am Jessica na nag-birthday nung nakaraan. Joke lang Joke lang hindi, natutuwa lang ako dito kay Coco eh. Ayan, si Kuya Henry. Gagatungan yan. Malimak, hindi si Rachel. Joanna yun. Joanna ba? Sorry. Hello sa'yo Ako si Coco. Namimiss ko lang yung mga kalokohan dito sa Kulaong time eh. Salamat Kuya G. Thank you. Mamaya po, after nito, babalik ako ng live doon. Pero siguro kakain muna ako. Galing kami ng SM. Nako, karaming tao. Kaya hindi ako naniniwala, naghihirap buhay ng mga Pilipino eh. Kakain kami sa Tokyo, puno. Punta kami, hanap kami, ikot. Nakita ko, Kuya Jay. Sabi ko, dito lang tayo kay Jericho. Puno. Nonom ba yun? Nakita ko, Nonom. Sabi ko, uy, konti tao sa Nonom. Doon tayo sa Nonom. Punta kami. Anak ng teteng. Yung pala, konti lang ang tao. Kasi, yung iba, may mga number na iniwan para tatawagan kapag may upuan na. Sabi ko, eto, baka pwede pa tayo sa Vikings. Anak ng teteng, ang pila ng Vikings, napakarami din. Alam niyo kung saan kami napunta, saan kami kumain. Naku po, Jollibee drive-thru. Champion si Piola, Jollibee drive-thru kami napunta. SM Bacoor, it's always like a blockbuster. Parang blockbuster lagi niya. Ayun, Kuya, Ate The Modern Parents. Jollibee kami napunta eh.
Tapos waiting pa kami sa ano kasi si Piola gusto niya yung leg part o kaya wings. Ano daw, tinanong kami kung willing to wait. Sabi ko, sige, willing to wait. Wait kami 20 minutes para sa leg part ni Piola. Tapos walang bagong laruan. Naku po, Sus Mariosep. Nung nakita ni Piola yung ano, yung puzzle-puzzle na laruan, meron na siya noon. Galit eh. New toy. Yun na. Walang new toy. Buti nga kayo, meron kayong Jollibee. Ako pupunta sa Milan para mag-Jollibee. Buti nga Canada may Jollibee, pero tinarantado nitong mga DDS na to eh. O, puntahan nga natin to. Ito. Yung issue dito po sa 18 Cargador. Ayan, ito. Teka, puntahan mo